Hello everyone! Welcome sa ating ika-4 na lesson. Ang title natin for today ay Je Saga Jigo Moheyo. Ulitin natin. Je Saga Jigo Moheyo. Isa pa. Je Saga Jigo Moheyo. Sa Filipino, para lang may idea tayo, ang ibig sabihin niyan ay ano ang ginagawa mo ngayon? Okay, so ano ba ang mga tatalakayin natin ngayon? Well, una, aalamin natin ang ating mga learning objectives o haksapmopsyo. Pagkatapos, syempre, mga bagong salita sa OHI o vocabulary. Sunod yan yung munpop o grammar. At para magamit natin lahat yan, magkakaroon tayo ng Tehuayan Sub Conversation Practice! And to wrap things up, isang mabilis na Trijong Buksip o Final Review. Game? Tara na, simulan na natin sa ating unang bahagi, ang haksipmokpyo o yung mga layunin natin sa pag-aaral para sa lesson na to. Okay, so ano ba ang goal natin? Una, hagoin nan iler maral si ita. Ulitin nyo ha, hagoin nan iler maral si ita. One more time, hagoin nan iler maral si ita. Ibig sabihin, pagkatapos nitong aralin, kaya na nating sabihin kung ano ang ginagawa ng isang tao. Simple, di ba? Pangalawa, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Sabayan nyo ko ha, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Last one, moosselhanan ji mutko dedabhal suita. Ito naman, ibig sabihin, matututo tayong magtanong at sumagot tungkol sa mga gawain. Ayos! Okay, next stop, mga bagong salita. Dito sa section ng OHI, pag-aaralan natin yung mga dung-saktungsa o yung mga tinatawag nating action verbs. Ito yung mga salitang kilos na madalas nating ginagamit sa araw-araw. Unahin natin to. Tsada. Ulit. Tsada. Isa pa. Tsada. Ang ibig sabihin niyan ay matulog. Okay, yung katabi naman niya, shwida. Ulitin. Shwida. Last time, shwida. Ito naman ay magpahinga. Susunod, yorihada. Ulit, yorihada. Isa pa nga, yorihada. Yan ay magluto. At ito naman, tingnan nyo, kung buhada. Pakinggan nyo ulit, kung buhada. Last na, kung buhada. Ibig sabihin yan, mag-aral. Okay, para sa mga mahilig maging active, undunghada. Sabihin nyo, undunghada. One more time, undunghada. Yan ay mag-ehersisyo. At sa tabi naman, ilhada. Ulit, ilhada. Isa pa, ilhada. Ang ibig sabihin niyan ay magtrabaho. Ito naman, madalas nating gawin. Chonhwa hada. Ulitin natin. Chonhwa hada. Last na, chonhwa hada. Ibig sabihin, tumawag. At ang huli nating word for today, shopping hada. Ulit, shopping hada. Last one, shopping hada. Ito naman ay mamili o mag-shopping. Ayan, para mas matandaan natin, i-review natin lahat ng mabilis. So we have tsada, matulog, shwida, magpahinga, yorihada, magluto, kumbuhada, mag-aral, undonghada, mag-ehersisyo, ilahada, magtrabaho, chonhwahada, tumawag, at ang huli, shoppinghada, mamili. Galing! Alright, vocabulary check! Ngayon, punta naman tayo sa medyo exciting na part, ang munpop o grammar. At ang focus natin ngayon, sobrang importante nito yung ayo/oyo. So ano ba tong ayo sa oyo? Isipin nyo, ito yung parang magic ending na idinudugtong natin sa mga verbs o pandiwa. Ginagamit natin to para mag-describe ng isang kilos o estado. At ang style niya, informal polite. Ibig sabihin, magalang siya pero hindi sobrang formal. Perfect para sa pang-araw-araw na usapan. Paano ba ito gamitin? Don't worry, madali lang to. May 3 rules lang tayong tatandaan. Rule number 1, kung ang huling vowel ng verb stem ay a o o, ang idadagdag natin ay ayo. For example, yung tsada nagiging tsayo. Gets? Okay, rule number 2. Kung yung huling vowel ay kahit ano maliban sa a o o, tulad ng o, to, or e, ang idadagdag naman natin ay oyo. Example, yung shwida nagiging shwioyo. And last rule, pinakamadali. Pag yung verb ay nagtatapos sa hada, automatic na yan, nagiging heyo. Gaya ng kumbuhada na magiging kumbuheyo. Madali lang, di ba?
Okay, para mas makita natin kung paano siya gumagana, tingnan natin tong mga example sentences. Una, 칼로 씨는 자요. Ulitin, 칼로 씨는 자요. One more time, 칼로 씨는 자요. Pangalawa, 프롱 씨는 쉬어요. Ulitin nyo, 프롱 씨는 쉬어요. Last, 프롱 씨는 쉬어요. At ang pangatlo, gamit yung hada verb, 유섭 씨는 공부해요. Sabayan nyo ko, 유섭 씨는 공부해요. Ulit, 유섭 씨는 공부해요. Nice! Galing! So pinag-aralan na natin yung mga salita at yung grammar, di ba? Ngayon, subukan nating pagsamahin lahat yan sa isang totoong usapan. Ready na ba kayo para sa ating Tewa Yonsup? Let's go! So sa dialogue natin, may dalawa tayong characters. Sila ay sina Jinzu at si Frong. Pakinggan natin ang pag-uusap nila. Okay, magsisimula si Jinsu. Ang tanong niya ay, Dara 씨는 뭐해요? Pakinggan niyo ulit. Dara 씨는 뭐해요? Last time, Dara 씨는 뭐해요? At ang sagot naman ni Prong ay, Dara 씨는 요리해요. Ulit, Dara 씨는 요리해요. Isa ba? Dara 씨는 요리해요. Magtatanong ulit si Chinsu. Ang sabi niya, 니차는 씨도 요리해요? Ulit, 니차는 씨도 요리해요? One more time, 니차는 씨도 요리해요? At ang sagot ni Pyong, 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Ulitin nyo 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Last na, 아니요, 니차는 씨는 운동해요. Galing! And that's it for our conversation practice. Para siguradong fresh pa sa isip natin lahat ng napag-aralan, magkakaroon tayo ng isang mabilisang Chejong Booksip o Final Review. Ready? Unahin natin ang vocabulary. Let's go through the words one more time. Sabayan niyo ko ng 2 beses bawat isa. 차다, 차다. 쉬다, 쉬다. 요리하다, 요리하다. 공부하다, 공부하다. 운동하다, 운동하다. 일하다, 일하다. 전화하다, 전화하다. At ang huli, shopping하다, shopping하다. Perfect! At syempre, yung mga key sentences natin mula sa dialogue. Balikan natin, 2 beses din bawat isa. 다라 씨는 뭐해요? 다라 씨는 뭐해요? 다라 씨는 요리해요. 다라 씨는 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요? 아니요, 니찬한 씨는 운동해요. 아니요, 니찬한 씨는 운동해요. Mahusay! Name, 또 만나!